Samantala, inilatag ng MMDA ang mga hakbang para maiwasan ang matinding trapiko sa Marcos Highway. Kabilang dyan ang pagsasaayos sa ilang U-turn slots para mabilis na makausad ang mga sasakyan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinalitan na ng MMDA ng plastic barrier ang mga concrete barrier sa intersection ng Marcos Highway, partikular sa Gil Fernando Avenue at Felix Avenue. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, layunin nito na mas mabilis na mabuksan ang intersection sakaling magkaroon ng matinding trapiko ngayong Christmas season upang maiwasan ang Carmageddon. Inaayos din ng MMDA ang ilang U-turn slots sa lugar at maglalagay ng karagdagang traffic signages para magabayan ang mga motorista. Nakatakda ring lumagda ang MMDA at mga concerned LGUs sa isang Interagency Memorandum of Agreement para sa mas maayos sa koordinasyon kabilang ang pag-harmonize sa oras ng track ban. Makikipag-ugnayan din ang mga LGUs sa iba't ibang subdivision para payagang makadaan ang ilang pribadong motorista sa loob ng kanilang kalsada. May panawagan din ng MMDA sa mga mall na nasa kahabaan ng Marcos Highway. Dito sa NCR, nagbabawal na po talaga tayo ng mall-wide sale. At nakita po natin ng Sabado yung epekto nung nagkaroon ng mall-wide sale outside ng jurisdiction ng MMDA ay nagkaroon talaga ng sobrang pagbigat ng daloy ng traffic, nagka-gridlock. Nire-request namin na wag munang gawin ay yung pong mall-wide sale na buong mall ay sale kasi po talagang dinadagsa ng tao. Samantala, magpapatupad ang Department of Transportation ng libreng sakay sa LRT at MRT para sa piling sektor sa loob ng 12 araw mula December 14 hanggang December 25. Inilunsad din ng LRT1 ang Kasakaysayan, isang advocacy project na layong bigyan ng dagdag kaalaman ang mga pasahero tungkol sa kasaysayan ng mga lugar na dinaraanan ng tren, lalo na mga estasyong pinagkunan ng kanilang pangalan. Sa December 25, sisimulan na rin ang deployment ng second generation trains ng MRT3 o mas kilalang Dalian Trains. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.